Man's best friend kung ituring ang mga aso, kaya mahalagang maintindihan ang ugali ng mga ito para maiwasan din ang mga perwisyo at panganib na maaaring idulot nila. May report si Joseph Moro. Natalik na mga kaibigan kung ituring ng dog behaviorist sa si Leslie Zapanta ang kanyang mga alagang aso. Ang makataang pagtrato sa mga ito ay tinuturo rin niya sa grupo ng dog owners sa lugar nila sa Las Piñas. Regular ang kanilang pack walk. Ang mga aso raw kasi gaya rin ng mga tao, bukod sa pag-ehersisyo kailangan din mag-socialize. You need to find time to walk your dog, to be able to control your dog in situations para mas masaya yung buhay nyo and mas masaya rin yung dog. Kasi walang dog na masaya sa loob lang ng bahay. Even if for example your dog is small, don't look at them sa size. Kadalasan ng mga small dogs, sila pa yung mas madaming issues. Kaya nga hindi na raw nagtaka si Leslie sa sinapit ng isang dog owner sa Indonesia na nilapan ng kanyang mga alaga. 2 linggo raw kasing naiwan ng mga aso nang walang pagkain. Mahirap sisihin yung dogs doon kasi they were starving for 14 days. Magkikikin na yung instincts nila I need to survive. So kung 9 yung dogs, 2 yung napatay, malamang nakain nila, malamang yung 2 doon, yun yung weakest. That's the reason why they ate yung dog para mag-survive sila. Ngayon, dumating bigla yung owner, okay? Puro stomach na lang yung lumalabas sa kanila na gusto nilang kumain, wala nang masyadong reaction na owner niya. So, kailangan nila, tingin nila prey yun. So, kinagat nila. Kaya payo ni Leslie sa dog owners kung matagal aalis at iiwanan ng mga alagang aso, ihabilin ng mga ito sa kapitbahay, kamag-anak o kaibigan. Kung wala mang pagbibilinan, maghanap ng mga dog boarding house. Higit sa dog tricks, mas mahalaga daw na maintindihan ang behavior ng inyong alagang aso. Ang pagtalon-talon at pagkawag ng bundot, hindi raw dapat kinukonsenti dahil sinyalis ito na anxious ang aso. It's a result of separation anxiety. Na wala yung owner, wala silang magawa, and then nung nakita niya yung owner, I need to release this energy para kasi buong araw akong nandito sa bahay, and kadalasan nagiging dominating. I had a case na inaalaw niya yung dogs niya, yung Shih Tzu, to jump over her pagdating ng bahay, and then in a couple of months kinagat na siya. So dapat hindi gano'n? Oo, dapat ang pinakamagandang salubong sa'yo ng aso pagdadating ka, inaamoy ka lang. Okay? Tapos, once for example, inaamoy ka, that's the only time, or behave na yung aso, that's the only time you will pet your dog. Maliit o malaking aso man, pare-pareho raw ang kanilang behavior at gaya raw ng isang anak, hindi raw dapat sundin ang laya o ng aso. Dapat din silang disiplinahin para hindi maging sakit ng ulo. May iba't ibang control techniques para madisiplina ang aso. Nandiyan ang leash technique. Leash, basically you need to tug the leash slightly on the side para ma-off balance yung dog. Just like that. Ang sound technique. Every time I snap my finger, nag-stop siya. Ano yan? At ang touch technique. I usually touch the dog pag medyo intense na yung behavior niya. So the touch, hindi dapat siya malakas na parang palo yung kalalabasan because we don't want to hurt the dog. So ang touch, this is just like that. Responsibilidad ng isang dog owner na unawain ang kanilang mga alaga para hindi rin daw makapaminsala sa kahit sino. Dahil ang mga aso kung aalagaan daw ng wasto, talagang maaasahang maging man's best friend. Joseph Morong, GMA News.